Pusa sa Jensan. Pinana ng walang kalaban-laban. Makaligtas kaya? Sa video ito, makikita ang isang pusa, matamlay. Habang isang pana ang nakabaon sa noo niya. Ang babaeng kasama niyang nag-rescue sa kawawang pusa. Siya si Reni Ann, na malaki daw ang pagmamahal sa mga hayop, lalo na sa mga pusa. Nag-start lang po nung pandemic, so yung mga anak ko is meron silang isang cat na kinuha. Hanggang sa pag may mga lumalapit, may mga umaakyat dito, tapos hanggang sa may mga na-encounter ako sa daan, yung mga kawawang pusa, tapos until na nadagdagan. Sa ngayon, ang bahay ni Reni Ann, nagbistulang cat sanctuary na. Umabot na kasi ng 30 pusa ang na-rescue. Para sa akin kasi is lahat sila ay napaka-adorable. Very sweet po talaga yung mga pusang Pinoy. Sinisiguro din niya makakatulong sa iba pang mga pusa sa daan. Sa loob ng sasakyan ko is lagi po akong may dalang cat food at saka dog food. Kasi para sa akin, hindi naman kasi lahat makukuha ko, hindi naman lahat natutulungan ko. So kahit yung pagpapakain ko lang sa kanila is kumbaga yun yung way na para gumaan yung loob ko. Para makalikom ng sapat na pondo para sa mga pusa, gumagawa ng content si Reni Ann na kasama nila. Naano ka na rin, Shaki, Bakit nila ginawa sa'yo? Wawa ka naman, oh. Ito rin ang naging daan para makakuha siya ng tip kung saan may mga pusang nangangailangan. Hello, Reni Ann. Nagpapasalamat lang ako. Thank you very much sa tinulungan mo yung pusa, ha? Paano ba siya natagpuan? Bali nung time po na yun is saktong-sakto nasa downtown kasi ako. Tapos biglang may nag-mention sa akin. Tapos nung tiningnan ko, kaya ayun nagulat ako. Kaya ayun, pinuntahan ko siya tapos dinala ko siya kaagad sa vet. Gusto ko talaga na makaka-survive. Sa tinamong sugat ng pusa, marami siguro ang mapapaisip kung buhay pa ang pusa sa video. Naniniwala ba kayo na mga pusa ay may siyam na buhay? Alam niyo bang wala naman talaga silang special treatment mula sa langit? Sadyang malakas lang ang kanilang writing reflex. Isa itong natural na ability na maikot ang katawan habang nasa ere para hindi ito bumagsak sa alanganing pwesto. Dahil dito, madalas silang makaligtas sa mga aksidente. Likas ding maingat at mapagmasid ang mga pusa. Malakas ang kanilang pandinig, pang-amoy at night vision, kaya mabilis silang napapansin ang mga panganib sa paligid. Samantala, hindi na rin nila nahanap ang walang awang gumawa nito sa pusa. Kaya pinangako ni Reni Ann na tutulungan na lang niya ang pusa na pinangalanan niyang Darimka na makarecover. Nakita kasi doon sa x-ray, so buti na nga lang hindi na-crack yung bungo ni Darimka. So which is okay lang siya. And then, ayun, dinala ko na lang din siya kaagad sa bahay. At kamusta naman yung pusa ngayon, Reni Ann? Lalaro na siya, pero ayaw niya lang na may lumapit sa kanya na ibang pusa. Pero okay naman siya kapag nahawakan mo. Very sweet naman siya. Aampunin ko na po siya. Worst case scenario ay pwedeng yung metal part ng pana o yung sharp part ng pana ay mag-penetrate through the skull at ma-damage yung very important organ natin, which is the brain. Magiging pwedeng detrimental yung effect nun sa overall health ng ating pasyente. Hindi pa yan talaga masasabi na feel at home na siya. Kung minsan, marahas ang mundo para sa mga gaya ni Darimka. Pero kapag nanaigang kabutihan, ang mga hayop na walang kamuwang-muwang, laging may kakampi at may happy ending na naghihintay. Kung ayaw niyo po sa kanila, pwede niyo naman po silang itaboy at hindi niyo po sila kailangang saktan. Dami mong alam, Kuya Kim!